Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 7, 2025. Gusto bang patahimikin ito pong si Senator Jinggoy, ito pong si Bryce Hernandez, kaya po niya sinampahan ito ng kasong perjury? O baka crush niya lamang po ito? Pero baka magalit sa atin si Senator Jinggoy, ano? Kasi tinatawag natin siyang Senator Jinggoy. Hindi naman tayo makikita niyan kasi naka-block ako diyan eh, no? Hindi kaya nitong tumanggap ng kritisismo eh. Binlock ako eh. Ha? Binlock ako nito sa kanyang Facebook page. Kapatid po ito ni Senator JB Ejercito kung saan suportado ko naman. No? Di ba nakikita nyo? Magkapatid. Yung isa sinusuportahan ko, yung isa kinikriticize natin. Kaya para sa akin, sa punto na yan, blood is not thicker than water. Ha? Anyways, kayo na ang humusga kung alin sa dalawa. Gustong patahimikin o dahil crush? Hindi kasi ako makamove on dito kay Robby Tarosa, mga tol. No? Kaso lang si Robby Tarosa, bakla din naman kasi to. Eh hanggang salita lang eh, puro banta. Wala namang, sabi niya, pasasabugin niya daw yung kung ano yung mga nalalaman niya. Kapag ka hindi daw nagsabi ng totoo si Senator Jinggoy, eh wala naman, nag-aabang tayo. Puro akusasyon lang siya na bakla si Senator Jinggoy Estrada. O katulad nito, noong September 30, shinare niya po yung post nitong Inquirer.net kung saan ang topic si Jinggoy Estrada. O eto na, kaya hindi makamove on ng tao rito eh. Sabi ni Robby Tarosa, "Hoy, baklet! Hoy, baklet! Hoy, baklet! Sagutin mo muna mga accusations ko. I want you and Joed to take lie detector test kung willing kang mag-take for the kickback accusations. Then take one to prove what I'm claiming is not the truth. Di ka na lang tumahimik dyan sa Senate tulad ni Senator Lapid. Dakdak ng dakdak thinking it will defer the people. You are not clean. You will meet justice again. God knows how dirty you are." Ulitin ko sinabi lang naman ni Robby Tarosa ito. Hoy, baklet! Backlet daw, anak ng teteng na yan. Tapos meron pa siyang post nitong, shared post ulit nitong October 4. Sabi ni Robby Tarosa, tawa siya. Sabay, "Akla, tumigil ka na nga. Bottoms up na lang, pre. Cheers." Lakas mga asar ni Robby Tarosa, no? Totoo kaya talaga na bakla ito, no? As accused by Robby Tarosa. Pero hindi naman siguro eh. Ang tikas-tikas nito, mato na mato ng datingan eh. Pero kahapon, kumalat ang balita nga na siya ay magsasampa ng kaso kay Bryce Hernandez. Eh, guwapitong guwapito si Bryce Hernandez eh, oh, no? Sabi nga ni Mark Gamboa, nabasa ko sa kanyang post sa Facebook eh. Ang dami daw mga nanonood si Mark Gamboa sa kanya na crush na si Bryce Hernandez eh. Pogi naman kasi talaga, no? Oy. Senator Jinggoy. Baka mapikon sa atin, tayo naman ang idemanda. Eto nga po, magsasampa daw po siya ng kaso kahapon. Napabalita magsasampa, kahapon napabalita yan at ngayon, tinutuon niya na. Ito na nga po, ayon po sa shared post ng ABS-CBN News, Senator Jinggoy Estrada files perjury complaint against former DPWH engineer Bryce Hernandez at the Quezon City Office of the City Prosecutor on Tuesday morning, October 7. It can be recalled that Hernandez accused Estrada of receiving commitments equal to about 30% of the cost for some flood control projects in Bulacan. No? Meron nga po siyang press conference eh. Ito kanina. Pero bago natin panoorin yan, total, gusto ko rin magpahinga yung boses natin. Balikan na lang muna natin. Kasi sakit ng lalamunan ko mga tol. Itong naging pahayag ni Bryce Hernandez kung saan idinawit niya nga itong si Senator Jinggoy sa anomalya daw sa flood control projects. Ito po, panoorin po natin muli. Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po siyempre, natatakot din po ako sa buhay, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birang tao itong mga involved dito eh. Kasi so, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung pwede po bang, huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. Yan na. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng asyo bago ako magsalita. Can I have a 1 minute recess, Mr. Chair? Mix.
bagal ng crickets pala. Dali mga Meeting tol. Yan. Balikan lang natin yung nakaraan. Ito pong pinaparinig ko po sa inyo ay nangyari po ito sa Infracom hearing nung merong pang hearing diyan sa House of Representatives. At doon nga po, nagsalita itong si Bryce Hernandez kasama itong si JP Mendoza at inakusahan po nila in particular si Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada bilang bahagi po ng mga mambabatas na sangkot po sa flood control anomalies. Nasa sa inyo kung maniniwala po kayo, pero yan po ang kanyang naging pahayag at mariin po yung itinatanggi ng dalawa, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga ito na, nagsampa na ng kasong perjury, ibig sabihin, hindi pagsasabi ng totoo while under oath. Yun kasi ang paniniwala ni Jinggoy Estrada. Hindi raw nagsasabi ng totoo si Bryce Hernandez. So the engineer Hernandez is an assurance of safety and security. The committee commits to your safety and the safety of your family. We will coordinate with the Senate Blue Ribbon Committee to ensure that you may remain with us. So within the day, we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Thank you, Your Honor. Congressman Adyong is recognized, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from Senador. Tama po ba? Na Senador in the Senate na 200. Fast forward natin, mga tol. Tama po ba? Kasi you mentioned it. Po, sinulat po, pinirmahan ko rin po. Okay, Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay statement, which is I. Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Sino mas pogi? Si Mayor Vico o si Bryce Hernandez? Baka sa susunod, si Mayor Vico naman ang sampahan ng kaso. Dahil nagpapatawa lang ako. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. O, yan po ang akusasyon, ano? Yan ay ginawa ni Bryce Hernandez under oath diyan po sa Infracom hearing nung ito po ay nagsasagawa pa ng kanilang pagdinig. At yan po ay kinumpirma din sa Senate Blue Ribbon Committee ng dating chairperson nito na si Senator Panfilo Lacson. Nagbitiw na po kasi kahapon si Senator Lacson, hindi pa natin alam kung sino ang kapalit niya. At meron talagang budget insertion na nangyari na nagkakahalaga pong 355 million pesos sa GAA. Unfortunately, walang direktang linya na mag-uugnay po ito kay Senator Jinggoy Estrada. Even si Senator Ping Lacson, hindi niya alam kung paano iuugnay ang nabanggit na insertion kay Senator Jinggoy Estrada. Ang sigurado lamang, meron talagang 355 million pesos budget insertion. Kaya marahil, malakas ang loob ngayon nitong si Senator Jinggoy na sabihin na wala siyang kasalanan. Kasi walang direct trail, no? Walang direct evidence na siya talaga yung nag-insert ng 355 million pesos. It's up to Bryce Hernandez now na patunayan na meron talagang kaugnayan itong si Jinggoy Estrada. Lalong-lalo na ngayon, siya po ay sinampahan ng kasong perjury. Ang depensa lang naman kasi sa perjury, syempre, dapat nagsasabi ka ng katotohanan. At yon, malalaman natin sa mga susunod na panahon. Kung sa tingin siguro ni Senator Jinggoy Estrada, wala talaga siyang kasalanan, appropriate naman itong action niya. Kasi hindi naman maganda na sisirain yung kanyang pangalan nang wala siyang kasalanan. Pero mariin pong pinaninindigan nitong si Bryce Hernandez na talagang totoo yung kanyang sinasabi. Aabangan natin yan sa mga susunod na pagkakataon, lalong-lalo na kapag umabot na po ito sa korte, kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi po ng katotohanan. Ngayon, pakinggan po natin ang naging press conference kanina nitong si Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy kasi, sagutin mo na si Robby Tarosa. Para once and for all, sabihin mo lang sa publiko, anong pinagsasabi mong akla ko? Hindi ako akla. Hindi ako akla. Regardless of whoever is the new chairman of the no one is in this fest. Well,
Well, there are a lot of qualified, more than qualified senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayetano, who once held the chairmanship of the, Mahina yung audio, ah. Blue Ribbon Committee. She being a member of the, she being a member of the majority. Pagka ngumingiti si Jinggoy, di ko na maiwasan talaga eh. Na mag-isip eh. Yung mga ngiti niya, kakaiba eh. Well, fall na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Meron pa kasing mga nakapending na dapat nilidahan, no? When I watched the last hearing of the Blue Ribbon Committee, meron pa mga kailangan pa nilidahan na talagang malaman natin ang buong katotohanan. Sabi nga ni Senator Lacson, ay inibitan nila yata si Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico at marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang umapir sa susunod na Blue Ribbon Hearing Committee kung meron man. Wala akong nalalaman. Well, that is his own opinion. That is not the opinion of the minority. Well, pinatawag ako na ICI at ako'y in-interview ng ICI at okay naman. Wala naman problema ron. Well, kung totoo. Para tuloy tayo nanguhula sa ICI, no? Actually, ngayong araw po na ito, dumating na po si Senator Mark Villar dyan eh. Dito po sa balitang shinare ni Joseph Morong, ito nga po. So, dumating na dito sa ICI, itong si dating DPW Secretary, ngayon ay Senator Mark Villar, and he's able to answer a couple of questions. Yung sinasabi ni Alcantara na he promoted him as a chief engineer nung time nitong si Secretary Villar sa DPWH. Tapos, today, ang ICI schedule si Secretary Senator Villar and the Vizcaya couple. Yung associate, how do you know ba si Alcantara? Kasi sabi niya, he promoted. He used organic sa Department of Public Works. Okay. Been there. Tapos, sir, how do you explain po yung medyo marami yung... Sir, yung marami yung... Yan po yung pagdating kanina ni Senator Mark Villar at ito nga po yung photograph niya na nagte-take po siya ng oath as he is being investigated by the ICI. Ang problema, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Yan ang disadvantage ng hindi po nila isinasa publiko ngayon ang pagdinig ng ICI. Sana walang hocus-pocus na nangyayari kasi hindi maiwasan ng publiko na sabihin na baka may hocus-pocus. Lalong-lalo na kapag ang inimbestigahan nila dyan si Congressman Martin Romualdez. Paano kung hindi nila i-endorso o irekomenda ang pagkakaso kay Congressman Martin Romualdez? Sa tingin nyo ba maniniwala ang mga hindi supporter ni Martin? Sa atin okay yun. Kaso lang ang problema, kay Congressman Martin Romualdez, yung mga kritiko niya, gagamitin pa yun sa ating Pangulo. Sabihin, pinsan, pinagtatakpan ng Pangulo yan, kaya walang kaso yan. Sa kabilang dako, ito rin si Curly Vizcaya, dumating na rin po diyan sa ICI kanina at kasalukuyan na rin silang iniimbestigahan. Ngayon, balik tayo dito kay Senator Jinggoy. Tumanggap ako? Of course not. Well, look, ang sabi ni Bryce Hernandez, tumatanggap daw ako kung pa 30%. Meron daw ako tinanggap. Tinuro niya si Henry Alcantara. Nung nag-testify si Henry Alcantara, binanggit yung pangalan ko, pero sinabi niya wala akong transaksyon. Wala siyang transaksyon sa akin. So paano siya bibigay ng pera sa akin kung wala siyang transaksyon sa akin? Pangatlo, sinabi ni Alcantara, tinuro niya si Yusek Bernardo na si Yusek Bernardo ang nakikipag-usap sa mga politiko. Hindi naman binanggit ni Yusek Bernardo yung aking pangalan noong nakarang hearing. So, double hearsay, triple hearsay itong ginagawa nila sa akin. Talagang gusto nila talaga akong sirain sa publiko dahil I'm the most vulnerable amongst all the senators dahil sa aking issue na nakaraan. Well, depende na yan sa naglilid. Depende kay Justice Andy Reyes.
4 counts of perjury pala ang sinampa niya kay Bryce Hernandez, Basahin. 4 counts of perjury isinampa ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Bulacan official Bryce Hernandez. Kaugnay ito ng pagdawit sa senador sa maanumalyang infrastructure project sa Bulacan at pagbanggit ni Bryce Hernandez sa staff na Estrada ang isang Beng Ramos na sangkot din sa mga alegasyon ng korupsyon. Yan kaso na naman. Complaint affidavit. Yan. Aba, dito pala nakatira si Senator Jinggoy. Basahin natin. Hindi kinover ng DCMM Teleradyo yung kanyang address. Yan, nakalagay naman dito sa picture na pinakita ko sa inyo. Tapos, ito na nga po, siya nanumpa na pinatututuhanan niya yung kanyang mga alegasyon kay Bryce Hernandez. Yan ang proseso, At tingin ko naman dito, mga tol, hindi na ito papansinin ni Bryce Hernandez. Bakit kamo? Si Bryce Hernandez kumakaharap ng maseryosong krimen. Pagkakakulong ng life imprisonment or reclusion perpetua ang nag-aantay sa kanya. Tapos matatakot pa siya rito, di ba? Saka kung talagang totoo si Bryce Hernandez, magkakalabasan ng ebidensya rito kinalaunan. Unang-una, si Bryce Hernandez hoping ito na ma-place under State Witness Protection Program. Or naka-place na pala siya sa Witness Protection Program pero gusto niya maging state witness. Pagka state witness ka, dapat nagsasabi ka ng totoo. Kapag ka totoo yung sinasabi niya, ibig sabihin ginawa ni Jinggoy Estrada to. At the moment na maging state witness, si Bryce Hernandez, medyo malakas po para sa kanya yun na depensa dito kay Jinggoy Estrada dahil susuriin siya ng Department of Justice para mairekomenda sa korte. Tapos ang korte ang magde-decide kung ipi-place ba under state witness itong si Bryce Hernandez. Kaya itong pagsasampa ni Jinggoy Estrada, parang ino-open niya ang Pandora's box dito. Maliban na lamang kung talagang wala siyang kasalanan. Yun naman ang maganda rito in fairness kay Jinggoy. Kasi kung wala siyang kasalanan, tama itong ginawa niya. Pero kung meron siyang ginawang kasalanan na totoo yung akusasyon sa kanya ni Bryce Hernandez, para niyang isinubo ang sarili niya sa apoy. Ganun po ang mangyayari dyan. Anyway, medyo masakit ang lalamunan ko kaya hindi na muna tayo magtagal sa ating live streaming. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.